Good morning po. Happy New Year po sa ating lahat. Tayo pong mga nakatayo. Ano po tayo upuan? Doon po muna tayo. Lahat po ng mga nasa labas, pwede ba? Sunday school papasok na ba? Sunday school, I think pwede na po kayong pumasok. Tayo na lang natin siguro pag natapos sila. Lahat po tayo tumayo para sa ating worship service. Good morning sa inyong lahat. Happy New Year! Happy New Year! I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Okay, lahat po tayo ikot-ikot. Shake somebody's hand. Sabihin nyo, good morning, welcome to Joy. Happy New Year! Happy New Year!
Hello po, good morning. Happy New Year po sa lahat. Pwede bang pakita sa ating mga kamay? Okay, kompleto pa lahat. Buti naman. Shake nyo yan. Shake nyo yan. Thank God. At kompleto pa yung mga kamay nyo, ha? Ayun. Happy New Year sa lahat po. And this floor po ngayon is open for praises. And alam ko, marami pong nangyari sa ating buong taon last year. And marami pong dapat ipasalamat. At uunahan ko na po. Ayun, maraming salamat po. And una-una sa lahat, I thank God kasi and I praise Him kasi nagkaroon kami ng unang-unang New Year's Eve together with my family. And sa bahay namin ginanap at yun po yung sa bahay namin ni Ara namin ginanap at yun po yung pinakaunang nakasama namin sila na buo at kompleto. Ayun, I praise God for that at saka sa mga paggabay niya sa amin kapag bumabiyahe po kami ni Ara, and sobrang ang hirap kapag malayo kasi taga po kami, Rizal, and papunta rito sobrang layo. So yun po, praise God for that safety and protection. At meron pa po? Hello po, good morning. Praise God kasi aalakad na ako. Hindi, kasi salamat kasi sa loob ng 2023 na maraming hindi magandang nangyari sa buhay ko. Still, sinamahan pa rin ako ni Lord. Di niya ako pinabayaan. Salamat kasi, salamat kasi hindi na. Hindi, thank you kasi mula January hanggang December, ito, ngayon, bagong taon, nandito pa rin ako kasi itong 2023, may mga kaidaran ako na namatay na, still ito, buhay pa rin. And sobrang thank you rin sa opportunity na makasama sa camp, sobrang solid. Hindi, maraming nakakilalang bagong friend, tapos nakakaano na kasi, hindi ko na-enjoy masyado yung sa mga extreme activity kasi di pa pwede maggagalaw yung paa ko kasi. And yun, solid. Thank you. Hello, good morning po. Taas praise God sa successful tsaka nag-enjoy kami sa youth camp na ginanap nung December 27. Praise God din sa mga pastors natin, lalo na kay Pastor Randy rin kasi kahit may nagkaroon ng problema, andyan siya, ginagawa kami. Ang sarap ng sinigang Puro atay dun sa... Siyempre, praise God sa mga pastors natin na binigyan tayo ng opportunity para makapag-camp. Yun lang. Thank you. Ay, tulad nga sinabi ni Camille, sobrang pasasalamat yung pagising mo pa lang sa umaga, sobrang thankful ka na, alam mo yun, nagising ka pa. Yung ibang mga kasama niya nga daw, wala na. So sobrang sad naman nun kung yun yung naging experience nila. Pero praise God kasi, ayan nga, kompleto pa rin tayo ngayon, dito pa rin po tayo. So meron pa po ba? Maraming activities last year and may mga gusto pa pong ipasalamat. Alam ko, may couples retreat sige. Okay, mga couples retreat next yan. Good morning po. Gusto ko lang po magpasalamat and i-share yung blessing ni Lord for me this year. Wait lang. Ang taas. Ayun. Ayun, so, etong Friday, nagkaroon ako ng invitation for an application. So, napasa ko lahat ng exam. So, I'm very happy. And sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi usually before, after ko mag-resign dun sa previous kong work, talagang nagkaroon ako ng anxiety. Ayoko na mag-apply. Ayoko na magtrabaho kasi parang feeling ko, pag nasa center po kasi ako nag-work. Ayun, sobrang napaka-stressful nung industry and dumadating ako sa point na parang araw-araw umiiyak ako kasi sobrang hirap.
Tapos, parang ayoko na talaga. Dumating ako sa point na ayoko na talagang, parang wala na akong will mag-forward. And, sorry, niyak ako. And nung nakabalik ako sa church, karoon ako ng hope ulit. Naramdaman ko ulit yung pagmamahal ng Panginoon. And hindi man ako nakapaghanap ng work agad, pero yung healing na binigay niya sa akin, sobrang nagpapasalamat ako kasi usually, pag nag-apply ako ng work, nagme-memorize ako ng mga sasabihin ko sa exam kasi sobrang tangal ko na sa BPO. And nung Friday, naramdaman ko na naman yung ganong feeling. So sabi ko, hindi pwede. Kailangan ko na talaga maghanap ng work. And hindi ako nag-memorize, hindi ako nag-practice. Pero sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng courage, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng encouragement sa sarili ko na gawin yung bagay na nahihirapan ako, gawin yung bagay na kinakatakutan ko. And then, ayun, nag-pray lang ako and then morning, nagkaroon ako ng courage na mag-apply talaga, pumunta doon sa invitation ng application na binigay sa akin. And I'm so happy kasi I was able to pass yung mga exams with the guidance of the Lord. And every time na makakapasa ako, nararamdaman ko na binibigyan niya talaga ako ng idea kung anong sasagot ko. Although matagal na akong hindi nakakapag practice nga ng mga isasagot sa exam. And I praise God kasi hindi ako iniwan ng Panginoon sa oras na kailangan ko siya. Maraming salamat po. Praise God. At natanggap ka na ba, Cha? Hindi pa. Okay. Pag-pray natin yan. Pag-pray. Okay, at least inilip up mo na yan kay God. So, yun nga. Even, sometimes nag-ano tayo, may mga pinaplano tayong mga bagay, and minsan hindi yun nag-go sa will natin eh. So, minsan kailangan nating itaas ito kay God at ipaubaya na sa Kanya. And lahat ng yan, hindi mo ina-expect yung mga mangyayari, pero mangyayari yan in His will. So, praise God for the strength na ibigay sa'yo araw-araw. Meron pa po ba? So kaya Marlon daw. Good morning, everyone. Happy New Year. I like to praise lang po sa God. Thank you for the blessings sa lahat-lahat po. Sa natanggap namin. Salamat sa cake. At t-shirt. Masarap na namin nung New Year. Nagustuhan ng mga parents ko. Talang utol ko. Sa work naman, nagbe-blessing naman nila dahil walang nangyaring masama. To ups and downs, okay naman. At na may narinig ko konting hassle sa trabaho ngayon na may possible na magbawas dahil nag-slow down unti yung production dahil hindi na seasonal na rin kasi. Sana wala namang mangyaring hassle sa mga asamahan namin. Either sa amin mga iba pang asamahan. So at thank you na rin dahil kay Kulit. Marami na pa, konti lang nakagina doon pero okay naman. At konti lang. Okay na, hindi ba na? Yeah. Sabi mo, praise God. Praise God. Ayun. Cute-cute ni Vince eh. Meron pa po ba? Thank you kay Marlon. Meron pa po ba mag-praise? Praise God. Happy New Year sa atin lahat. So, kanina, praise God, nandito si Mickey. Ikaw una akong nakita eh. So, kanina tinatamad ako pumunta sa Sunday, layo-layo eh. Kahapon kasi, naglipat kami ng office. So, 2 lang kami nagbubuhat. Hindi yung isa, bali 3, yung boss ko, senior citizen, so hindi makakapagbuhat. So anyway, praise God for that.
Masaya akong makita yung mga mukha nating isa. Praise God, nandito rin si Essie, saka si Ezekiel, saka si Shenny. Saka yung anak nila na sobrang bully. Kung gaano kabait yung panganay nila noon, ito naman yung kabaliktaran. So tulad niya, tulad ko, si Essie nag-iipon na rin siya. Hindi para sa future ng anak niya, kundi pampiyansa ng anak niya. Yun yun. Nag-ipon tayo. Anyway, praise God for that. Kasi, ayun nga, New Year, to see your face. And sabi nga ni Fred, makita na kumpleto yung mga daliri natin. and praise God for that. Praise God for every one of us. Hello. Ayan, naririnig ba ako? Dito na lang. Hello po, good morning. Happy New Year sa atin lahat. Ang dami ko ipagpapasalamat ng nakaraan taon. Una, yung couples retreat natin. Ang saya-saya, ang daming natutunan. Kala ko nung una ay ano lang po yun. Ay pasyal-pasyal lang, date-date. Hindi pala. May ano pala. Ayun. So, marami kaming nalaman at napag-usapan. So, effective. Ang ganda pala na may ganun. Tapos, after nun, sabi ko, kailangan matupad ko lahat ng plano ko sa asawa ko. Ang huli ko pong naipatupad sa asawa ko, kasi binigyan ko siya ng pera mula sa aking nung nakaraan. Tapos ang huli po ay dinate ko po siya bago matapos yung dong yan. Yung dong yan po na rewind po. Ang ganda, ang daming moral lesson po. So last week, nanood po kami, tuwan-tuwa po ako. Dahil ako palang, na-appreciate ko na yung unang palabas kasi may natutunan ako eh. Parang pares kay Jan na ginagampanan nitong na mainitin ang ulo. Lalo na nasa kalesa. Ganun din po ako. So, ang dami palang pwede maapektuhan pagka ganun. So, panoorin nyo na lang. Maganda. Makaka-relate kayo. Ayun, tapos, ano pa ba? Yung mahal ko, may dadagdag pa yan. Pero salamat sa Panginoon sa kalakasang kalusugan. Pati sa anak namin. Ayan. Hindi ako na-inform. Kala ko praise time to. Promotion pala to. Thank you, Ton. Sige, Nay. Kayo na po. Hi. Good morning. Praise God. Nakita ko na kayo lahat. Sa totoo lang, miss na miss ko na kayo. 2 linggo di tayo nagkita. Pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil nakaraos kami sa 2023. Nairaos namin ng maayos. Pasalamat ako sa Panginoon dahil marami siyang itinuturo sa akin. Number 1, ang giving ko, Lord. Ilang taon na sige lang ako pangako sa imo, pero minsan, ninakawan talaga kita. Ngayon, iba na naman ang na natutunan ko. Na ang pagbibigay talaga, pagbalik sa Kanya, dahil hindi naman talaga atin. Tutuparin ko talaga yon. Yan ang ng puso ko. Nalit ako kasi may patay kami ba, kapitbahay namin kadikit na naasa harapan ko, Borol. Ganina lang nilibing, siyempre nagligpit pa kami sa nilibing kanina ko, hindi ako makipaglibing kasi simba namin. Hindi pwede. Hindi ko pwede pagpalit ang panimbahan ko. Okay naman. Oo. Nakikita ko sa kanya ba, kahit hindi siya, wala siyang pera, pero sa kaibigan niya, sobrang dami talaga. Kagabi, ang dami-dami talagang tao. Ang sarap ng pakiramdam na inaalala ka sa mga kaibigan mo. Ang dami talaga niyang kaibigan. Pero hindi siya, wala siyang pera kasi siya lang mag-isa yung kamag-anak sa probinsya. Kaya sa amin, harapan na Kaborol. Ganina lang siya inilibing. Iniwan ko sila doon. Kaya kami nalit. Praise God talaga sa tan ngayon. 2024 na. Naabot pa ko ng 2024. Kaya marami pang taon darating sa buhay ko. Yan lang pinapasalamatan ko si Lord dahil napakabuti talaga niya. God is good at
nag-provide siya sa amin lahat ng pangangailangan. Thank you, Lord. Praise God. Balik pong kapurihan. Ay, sa Ate Lai. Sige po. Good morning po. Ayan. Last 2023, noong December, dinala ko yung pamilya ko doon sa Bulacan kung saan nandoon yung panganay kong anak. Doon kami nag-celebrate ng Christmas. At masaya kasi sinurprise namin yung anak ko eh. Hindi niya alam na dadalhin ko yung mga kapatid ko tsaka mga pamangkin ko. Kaya pagbaba naman sabi, ba't ang daming bumababa? Sabi gano'n. Na-surprise siya. Tapos ayun, doon kami nag-celebrate. And then, sumunod yung couples retreat. Nagpapasalamat ako, tsaka ng asawa ko, na nakasama kami doon. Tsaka ang dami namin natutunan. Nakatulong din sa mister ko kasi minsan napapansin ko yung may pagbabago sa kanya, ganyan. Tapos, true dun sa retreat, yung ibang mga couples, yung meron kaming time na nagkakilala, ayan. At doon namin na kahit pa paano, meron kaming, ganito pala si hindi, ang tawag dito, yung ayaw pala niya ng ganito, ganyan. Tapos, kumbaga, in a short time na kahit pa paano, nalaman namin yung mga differences namin sa isa't isa. Ayun. Praise God. Grabe naman. Parang naiinggit tuloy ako doon sa couples retreat na yan. Sobrang, ano po ba yung couples retreat na yan? Grabe, marami sila natutunan. And praise God kasi majority ng nandito is more on family. So I praise God kasi lahat ng mga pamilya dito almost is nakasama po dun sa retreat ng couples retreat. Sobrang daming talaga matututunan doon. So meron pa po ba? Sige ate. Anong name niyo ate? Anong name niyo po? Asi. Carla. Magandang umaga po. Isang kagalakan po ang muling ibalik ng Panginoon sa lugar na ito. I just want to share this testimony po kung bakit naririto ako. Alam niyo po, ipinakita ni Lord ang simbahang ito sa akin sa pamamagitan ng aking panaginip. And even I wouldn't believe kung bakit nga ba ipinakita ito sa akin ng Panginoon. Kasi Saturday night, nang nanaginip ako, so magsisimba daw po ako dito sa Joy Christian Fellowship. And then, on the way na po ako sa simbahang ito, nang bigla daw nagkaroon ng distraction at ang ending, hindi po ako nakapagsimba. And then Sunday morning, nagising po ako. And then, yun po yung first time ko na magsimba dito. Tapos ako naman, hindi ako makapaniwala na parang curious lang ako dito kung ano ba yung meron dito, bakit pinakita sa akin ng Panginoon ang simbahang ito, bakit daw ako magsisimba dito. And then, na-surprise ako kasi yung speaker that time, nabanggit niya yung word na Syria. Ikaw pa ata yun, sir. Basta it's about sa Israel. And then nabanggit niya yung bansang Syria. And for your information po, ang pangalan ko po is Assyria. Galing po sa bansang, nahango po ng mama ko sa Bible, sa Syria po. And then, I know that God is speaking to me na hinahanap ako ng Panginoon. At naniniwala po ako na once you are marked by the power of the Holy Spirit, hahanapin ka ng Panginoon. Kaya, although na nahihiya po ako sa inyo kasi hindi ko naman talaga kayo lubusang kilala, pero naniniwala po ako na lahat tayo ay magkakapatid, lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoon sapagkat iisa lang naman ang dugo na ipinantubos sa atin at yun ang dugo ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat sa pribilehiyong ito na dalhin niya ako sa lugar na ito. Thank you. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Syria pa lang. Name Syria? Assyria. Syria. Assyria. Okay.
Praise God, thank you. At shinare mo ang iyong testimony sa amin. Maraming salamat. Sobrang na-bless kami doon. At grabe. Napakalalim din ng kwento. Sige, Ate Mers. Thank you. Good morning. Praise time yata itong araw na to eh. Wala na yatang preaching. Ayan. Praise God sa nakaraang taon. Talagang salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal sa akin, sa aming pamilya. Maraming salamat sa Panginoon sa mga blessings na binibigay niya sa amin, sa protection, sa good health. Yun. Ano pa ba? Ang praise ko pa is yung couples retreat namin last year. Talagang salamat kasi alam mo yung pahinga at the same time natututo kayo as a couple. Ang daming nangyari kasi blessing din na doon kami nag-retreat malapit sa camp, sa youth camp. Kasi yun nga nagkaroon ng problema doon sa sa pag-manage sa camp. Blessing yun kasi naandun kami na help namin yung mga bata. So at the same time, yun nga yung mga couples ng church, nagkaroon ng time na yun yung mga bago, naka-attend sila, yun sabi ni Ate Lai na nagkakilala, ang bawat isa. At the same time, yung bawat mag-asawa din, mas lalo namin nakilala isa't isa yung tinik namin na love language para sa mag-aasawa talaga. Talagang, kasi busy tayo eh. Yun yung time na talagang nasasabi namin yung yung tawag dito, yun yung namin sa bilang mag-aasawa ba. So ayun, salamat din sa provision na binigay ng Panginoon dahil nakapag-retreat. May realization din ako doon kasi nakulong ba naman ako sa CR na madaling araw. Grabe. Ang kasi nung place na yon, yung may-ari nun, yung anak namatay, yung bata. Mga way back 99, kasi tinanong ko doon sa sa cooking, yung nagluluto doon sa sa retreat, namatay na yung bata. Doon ipinangalan yung yung resort. Sabi ko, Lord, ano ba to? Napaano talaga, pero talagang napapray ako na, Lord, kasi yung pag-diabetic ka, lagi kang naiihi sa madaling araw, ganon. Tapos tawag dito, nadadry na yung lalamunan ko. Sabi ko, hindi ako pwede abutin na hanggang madaling ng umaga dito. Okay lang na sana doon ako matulog, pero yung nauuhaw na ba ako, nadadry talaga, parang nasosuffocate ako. Kaya sabi ko, Lord, ako gumagawa din ako ng paraan para mabuksan ko kasi nag-lock siya. Nasara ko yung pinto, tas nalock ko, tas hindi ko na siya mabuksan. So, anong nangyari? Sabi ko, Lord, bakit ganon? Noong time na yon, dapat may sarili kaming kwarto. Nakitulog kami sa kwarto ni Natemi para madali ako maka-CR. Siguro may pinaparealize talaga sa akin ng Panginoon kasi dapat nasa isang kwarto kaming mag-asawa. Nakigulo kami kina Ate Emmy, pati kina Kuya Bert. Buti si Kuya Bert talaga. Napakabilis ng niya. Yung nagising agad siya, sabi niya, alam niya na may nakulong sa CR. Kaya siya, yun, si Tony din na tinulungan ako paano mabuksan yung CR. So, in short, salamat sa Panginoon, nakalabas ako ng CR bago mag-uwian. So, praise God. Praise God. Grabe. Balik kinikwento ni Tony sa akin na plano niya. Ayun. Gusto ko lang bigyan ng mag-emphasize dun sa sinabi ni Assyria, yung regarding dun sa huwag tayong mahiya kasi pare-pera tayong tinubos ng Diyos sa dugo niya. So, sobrang nakaka-bless yung word na yun. Maraming salamat. At sana huwag din kayo mahiya, yung mga first-timer at yung mga darating pa na invite sila. At saka tuloy lang, open po ang ating church para sa lahat. So, yun. Wala na po ba? Okay, sige. May humabol pa. Sige po kay Arvin. Morning. Ayun, praise God for 2023. Medyo struggle in terms of work. So work lang naman may problema sa family. All good naman dahil
sa Panginoon. Pero sa work kasi, kahit madali yung trabaho, nagiging mahirap, lalo na kapag may pabibo kang kasama. Nakarelate ako dun sa post ni Roxy nun eh, kaya natanong ko siya. Ayun, anyway, pero God give me lesson na how to deal with kind of person. No? So, hindi kasi natin kailangan na sabayan din yung mga ganong klase ng attitude. So, praise God dahil binigyan niya ako how to deal with that person. So, praise God for that. And then, first time din namin mag-celebrate with Reyes family sa bahay namin for last year. Kasi every year doon kami nag-celebrate sa kanila talaga. Every 24th ng 10 o'clock, pupunta na kami sa kanila para mag-celebrate ng Christmas Eve. So first time namin mag-celebrate sa bahay with their family. So praise God. And then sa provisions, sa mga needs, and then sa mga blessings, no? Especially doon sa nagbigay sa amin ng help sa pagpapagamot sa ear ni Rain. Ayan, praise God. Thank you din po sa mga prayers. Sige po. Gusto mo talaga mainggit? Sige, good morning, Happy New Year sa lahat. Ako naman, I praise God sa buong 2023 na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Hindi niya kami pinabayaan. Nairaos namin yung isang buong taon ng minimal lang yung mga problema na dumadating, and yun. And syempre, bago natapos yung taon, pinagpapasalamat ko talaga yung couples retreat. First time ko kasing makasama sa couples retreat kasi first time ko pa mag-asawa. Isang beses pa lang ako nag-asawa eh. So isang beses pa lang ako naka-attend ng couples retreat. So, hindi, joke lang. Hindi, pero totoo yun. First time ko maka-attend ng couples retreat. And then, yun, so, talagang doon sa couples retreat, Fred, makinig ka para medyo mainggit ka pa ng konti. We get to know more yung aming partner. So, yun, first time ko din yung mga love language, kung ano yung love language ko, ano yung love language ng mga spouse namin. So, yun nga, kumbaga, yung mga partner namin is parang mas nakilala pa namin sila, and vice versa. Ganun din sila sa amin kasi marami kaming mga natakel doon na kumbaga yung mga ayaw pala nila sa amin, na ginagawa namin sa kanila, ganun din sila yung ayaw din namin sa kanila, yung ganun. So, parang, kumbaga, parang na-broaden pa yung pananaw namin, and yung parang, naano din yung understanding namin sa isa't isa. So, isa yun sa talagang pinagpapasalamat ko din talaga. So, syempre, ngayon, siguro, I'm hoping na tayong lahat, parang nadala natin yon, dala natin yon hanggang sa pag-uwi natin, hanggang sa pagpasok ng bagong taon. And kung ano yung mga na-promise natin or nasabi natin sa mga partners natin, sana magawa natin. Wow, congrats Kuya Ton! Kasi nagawa na niya yung kanya. Praise God, salamat. Okay, sobrang nagpapasalamat, natutuwa ang puso ko sa nagagalak sa inyong lahat. Kasi sobrang haba na ng praise time natin. Pero sobrang nagpapasalamat ako sa inyo kasi sinishare nyo yung mga nangyayari sa buhay nyo. At hindi lang po sa isang tao, kundi sa buong church. And I know maraming matututunan din yung iba. And I know na yung iba na hindi pa pong nag-praise, and meron pa pong mga ipa-praise, pero I know na may mga time pa po kayo para kay God. So yun. Let's bow our head para po mag-pray.
Heavenly Father, thank you God for this morning and opportunity, Panginoon, to come to the church, Panginoon. And thank you God that you guide us, Panginoon, at keep us safe, Panginoon, and protected always, Panginoon. God, muli kami lumalapit sa inyo, Panginoong Isus, para iangat, Panginoon, ang inyong pangalan, Panginoong Isus. At Panginoon, nawagabayan niyo po ang aming pastor, Panginoon, to share your word, Panginoon, to us, Panginoon. Maraming salamat po. Prepare our heart to hear more song, Panginoon, and praises to you, God. In Jesus' almighty name I pray. Amen. Tayo po tayong lahat si... Check, check, check. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. One last. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. One more time. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kaya sutatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Magulay, sabihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko lang, purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo.
my reason, one that I live for, and I will love you all my life. For you are my reason, you're the one that and I will love you all my life. For you are my reason, one that I live for, and I will love you all my life. For you are my reason, you're the one that I live for. Thank you, Lord, for today. Okay, pwede na po tayo mo po. Di nga. Di nga. Di nga, wala. Promise. Wala tayong message, puro praise time lang daw. Cute leader daw, ha? Lipat na ako, church. Last week, madaming mga problema actually yung youth camp. Pero thank you po sa lahat ng mga nag-support at mga nag-sponsor sa ating youth ng church. Palapakan po natin. Meron po mga iba na nanonood ng live stream ngayon sa Facebook. So thank you po sa inyong mga sponsor. Hello. Thank you. Na-enjoy naman namin ang company ng isa't isa kaming mga youth. Kahit hindi man ganun ka-organized siguro. Mamaya na lang natin pag-usapan habang kumakain yung mga nangyari na mga hindi ganun kasaya. Pero masaya ako na naging close kami. Mas nakilala ako siguro ng mga ibang youth dahil tahimik ako usually or gitara yung hawak. Ngayon, hawak ko naman notebook nakalagay lahat ng mga pangalan namin tapos mga group namin tapos kung ano kakainin namin. Pero, ayan, thank you po sa lahat ng mga church. And sa mga elders po ng church, in good hands naman po yung church kapag kami na lang yung natiraan, kami po yung nag-aasikaso around. Hindi hands ko Gitara pa rin yung hawak ko, hindi na Bible tsaka yung pulpit. Pero mas close na lahat ng mga youth sa mga isa't isa dahil hindi lang mga enjoyment tsaka retreat yung nangyari dun sa Alab Youth Camp, kundi parang challenges na kailangan namin yung isa't isa parang mag-huddle up na magplano. Ano yan? Mamaya na lang kapag kumain sa bistro, yung mga kwento na nakakatawa. Baka may nanonood na organizer. Joke lang. Hi po. Good morning po. Kami yung youth ng Kami nga po yung dance ministry sa Alab Youth. Sasayaw na po kami ngayon. may name na ba yun natin? May hinanda po kaming special number. Man can't be moved po. One by one. Yung banner? Yung banner.
yung sabi nga po ni Kuya Zach, nag-bond po kami doon. And salamat din po kila Kuya Alan, tsaka kila Kuya Zach sa nag-alaga sa amin. Woo! Sa pagdala ng sa pagdala ng bag namin sa kwarto nila, sa pag-keep muna. At salamat sa hindi mo kinain yung pillows, Kuya Alan, ha? And thank you din sa youth pastor namin, nag-alaga sa woo! And yun nga po, sa pinakamalungkot na experience sa pinakamasaya. Yung pinakamalungkot is wala kaming room. Tsaka first time din namin makasama sa couples retreat. Kaya, woo! Lahat kami couples actually. Lahat kami couples. And yun. Tapos sa pinakamasaya is, syempre, nag-bond kami, nag-karaoke ng madaling araw. Yun. Thank you. Natutunan ko, ano yung natutunan ko? Syempre, yung sa plenary session is, God's word is really powerful. Yun po. Ano cheer mo? Ano group mo? Hindi ko alam. Hello po. Ako po si Sarah po. Pinakamalungkot to pinakamasaya. Siyempre po wala po kaming dorm, wala po kaming room. Pero praise God pa rin po kasi yun nga, nakasama po kami sa couples retreat po. Pinakamasaya po, syempre po may bonding nga po kami ng youth po. Saka nakapag-make friends po kami sa iba-ibang church po. Dito din tayo yung taga-new church, si Jay. Saka po may bago po kaming nakilala, si Jay po. Si Jay na girls to other youth as well. Pinakamasaya is, ang sarap po nung sinigang ni Tita Leg. Tita Leg ko na isa pa pong sinigang. Ang sarap din po na nung lupa. Pumasok na po, nakain na po namin, pero I thank God kasi hindi po naghinder yung kaartehan. Parang tinulungan po kami ni God to really ilabas yung pagiging extrovert namin. Halata naman po sa amin, mahihayin kami lahat. Talagang na-challenge kami makipag-friends and wala po kaming kakilala sa mga ka-groupmate namin nung pagpasok, and then pag-alis namin, we made friends. Nagulat ako, may mga GC na sila, and we made friends with other youth. And pinaka-natutuan po at pinaka-gusto ko doon sa isa sa mga plenary session is sabi to share your blessings to other people and be a blessing yourself, na yung presence mo and what you say and what you do to others is a blessing to other people kahit hindi sila Christian. Yun po. Sa day 1, I am nervous on this day because I have no idea what we are going to do. It's my first time attending this camp. My happy experience on this day was when we had a group. My sad experience on this day is that we have no room, thanks to our pastor Randy, because he let us stay in their camp too. The lesson I've learned on this day is that I am not there by accident. I am there because God has reason for me to work and experience life change. So I surrendered everything to Him. Good morning po. Siyempre po una, I praise God po sa safety travels papunta po din sa campsite and then pauwi po ng Manila. And then although wala nga po kaming dorm, I praise God din po. I'm very thankful po sa mga couples na medyo naging spoiled po kami sa kanila. Kasi yun nga po, medyo inampun din po kami ng ilang araw, like 2 days or a night, para doon po kami matulog and then kumain. Pinaka-takeaway ko po din sa whole camp is that yung nagpunta kami po sa breakout session and then yung sa workshop po namin sa campus ministry, doon po, shinare po ng pastor kung paano po sila nag-share ng gospel doon sa school, sa mga bata. And I think doon din po ako magsa-struggle kung paano ko po ma-share yung word sa mga ka-schoolmate ko or sa mga batchmates ko. Yun po. Si Jay.
Hello, Saan church ka muna galing? sa Kings, ano ba yun? Ay, nanonood sila. Hindi, tawag dito. Sobrang, tawag dito. Nagpapasalamat ako sa, opportunity. Kasi last year, yung last camp namin, 2 lang kami nito sa Baguio eh. Parang enjoy ko itong camp na to, na kasama sila. Kahit na binubuli nila ako. Hindi naman po nagsala. Tapos parang natutunan ko doon parang socialize sa mga tao. Sobrang nakakaya kasi yung iba hindi mo ka-close tapos yung, manuyo daw. Tapos ayun, doon sa may workshop namin na mga pastors na nag-share na sa sports, yung natutunan ko doon na pwede mo rin pala i-share yung talent mo through basketball na through basketball na hindi mo sila hindi mo sila hindi mo sila sapilitan na papuntahin sa church or what, na pwede mo rin pala ma-share through basketball na kahit naglalaro kayo, pwede mo ma-share. Kaya sobrang nagpapasalamat ako. Pastor, nakalimutan ko na yung name. Basta yun, praise God. Tsaka thank you rin kay Zach. Kasi sobrang niya sa akin. Sobrang care niya. Bawat tayo ko, bawat punta ko ng CR, nandiyan siya para alalayan ako. Ayan. Uy. Nagsaya lang ako sa karaoke. Sad experience, wala kaming room, same as everyone. And pinaka-masayang experience, nag-make new friends. Karaoke, syempre. I made new friends with other people, with other youth, and kahit mahihain ako pa naggumawa ng banner namin doon. Kahit arts. Uy, grabe. Ayun, tapos sa team building nga, doon nga kami naging close. Kahit magkahiwalay kaming lahat, may bago naman kaming friends sa side. Tapos sa mga... bigla. Sa plenary session ba yan? Ang natutunan ko doon is same as everyone, God's word is powerful and perfect. Tapos, yan, ganun. Sa akin yung pinakamalungkot siguro, meron kaming room ni Camille. Kasi hindi kami nakasama sa kanila. sila lang na nagkaraoke, kami hindi. Nagkaraoke ba tayo? Siya lang. Tapos yung, siguro yung pinakamasaya na experience kasi parang pag nagkaroon nga ng problema, parang lahat kami nagtutulungan, damay-damay. Tapos mas close kami, lalo na si Karen, close ka na si Karen. Kasi kagroup ko si Karen eh. Tapos yun, siguro yung natutunan ko sa kung paano magagamit yung salita ni Lord, yung word, paano mo siya ibabahagi. Kunwari, parang may talent ka, parang yun yung gamitin mo para masabi, may bahiwagi. Ha? Bahiwagi. Ano? Ma-share yung word ni God. Yan. Bahiwagi. Yeah. Si Karen. Si Karen naman daw, si Karen. Okay po, sa main scripture ako magbabasa ng scripture. Ano yan? Kahit sabihin mo lang na walang rooms.
Kaya. Pero, ito sabihin ko lang, bago ko kwento mamaya habang kainan, I think lahat kami dito nakapag-pray each tuwing kumakain. So, nahihiya kami nung una, pero I think one by one lahat kami nakapag-pray for the food. So, palakpakan natin. At least. Pasensya na, we really have to give way to that. So, nahiya sila to share it on their own. So I had to force them. Iksiyan ko na lang yung message today. Hindi na ako magpe-praise. Para na. Sige po, let's go ahead and go straight to the message. No? Alam ko gutom na kayo. Kasi gutom na rin ako. But let's go ahead. So, God, we just pray for your leading today. Ang salita mo po ang may bahagi ngayong araw na ito. In Jesus' name. Amen. So, that was good kasi napahinga ko yung leg ko. Mahirap kaya mag-drums na. So, I'm really thankful na nakita ko si Easy. Grabe, kung wala kang tinutugtugan, i-message na kita. So, si Easy po at saka si Chini ay been a member of Joy for a while. No? Tapos, nagbakasyon and then, dalawa na yung anak niyo pala. No? Nagulat ako. 3, grabe. Praise God. No? So si Chini po ay drummer. So yan. Ay sorry, si Easy pala ay drummer. So balik trabaho ka na. So sige, expectations versus reality ang ating pong message today. No? So nangyari na ba sa inyo na yung reality did not meet yung expectations niyo? No? So madalas siya. No? Di pa bang nag-order ka sa McDo ng Big Mac tapos yung nakuha mo is Small Mac? No? O kaya nag-order ka ng Champ sa Jollibee. No? Nakuha mo Chomp. No? Grabe na. Si Leg po madalas magalit kapag nag-order siya ng Sunday sa McDo. Kasi sa picture, ganito itsura ng Sunday. Pero pag dumating na yung unang-una maliit, tas walang laman sa loob, tas ang konti ng chocolate cake. Chocolate syrup pala. Ayan, so lagi siyang... Tas ang challenge doon is reklamo mo na. O, sige. So, nung... ako din po, nag-date na kami ni Leg base sa... Couples Retreat. So, nagpunta kami sa MOA nung isang araw. Tapos nag-date kami sa Tokyo. Nag-order ako ng ganito. So, yung pong promo nila na 800 pesos, 4 na meals. Tapos ganyan. So, tinanong ako, ano po ang order niya? Ay, yung for something. Ganyan. 4 favorites. Ganyan. So, tinuro ko. Ano po ang, tinuro ko lang yung picture. Ganyan. Tapos, pero ang nangyari, instead na tempura yung iserve nila, chicken teriyaki yung serve nung So, sabi ko, ate, wala yata yung order namin na tempura. Sabi niya, ito po yung nakapunch eh. Ano po ba in-order niya? Pinakita ko yung picture. Parang ang layo ng manok sa shrimp. No? So, anyway, so inayos naman nila. So, yun. So, eventually binigay yung order ko. Again, if you don't know what happened nung recent camp sa Alab, no? I think yung organizers were expecting a little less than 500, mga ganyan, no? However, they overbooked when 530 campers showed up nung camp, no? So it turns out na hindi enough yung rooms, no? And so they ran out of rooms, no, for accommodations. Actually, by the end of day 1, 4 sa girls natin ang walang kwarto. No, so, iiwanan na lang namin sila, kaya lang nandun yung magulang. So, kailangan namin i-adapt sila, sir. Joke po yan. So, hindi. Spoiled brat kaya yung mga youth natin, grabe. So, hatid sundo. Baka naman nakakita, no? One time na, puro putik kasi po sila. Hindi pwedeng isakay sa van. Madudumihan yung Starex ni Dong. So,
Sabi ni Isaac, dyaryo na lang kami. Sabi niya gano'n, hindi, maglakad na lang kayo. So, anyway, but I suppose, we were expecting a little bit of something like this to happen. No? When Leg and I went to scout for a place, ng venue para sa couples retreat, talagang yung mga nadaanan namin, ang gaganda, yung iba. Kaya lang, puro book na. So what we did, napunta kami sa campsite, and then on the way back, naghanap pa rin kami. Would you believe na 2 minutes away, o 2-minute drive from the camp, nakita namin yung resort. And although we were not anticipating or not expecting na mawala ng kwarto yung mga mahal nating youth, grabe naman, grabe. We anticipated that, we somehow expected that it might happen. So, we really praise the Lord because for interceding. Nagulat talaga kami that, by end of hapon ng day 1, wala pa kaming kwarto, hanggang gabi na, walang kwarto. And, and sobra naman yung kwarto sa couples. So it just worked out, very well. So, nakakatuwa. So, yun nga lang talaga, kailangan mo pa silang sunduin, pakainin, ihatid, sunduin, pakainin, pa-video okay. Karami na talaga namang spoiled. So, hindi nakasama na youth. Next year. Namalay mo na. So, I guess, may some expectations work out. No? Kahit pa paano may ibang expectations na work out. No? For example, yung research paper ko po sa isang subject ko, yung Christian spirituality, it was so hard. No? It was a lot of work. No? I really had a hard time nung ginagawa ko siya. Feeling ko, personal ako pinapahirapan ng prof ko. Sana hindi siya nanonood. No? Tapos in-expect ko na incomplete o kaya failure yung grade ko dun sa subject. But, pakita mo nga, hindi nyo makita, 92, grabe yung 92.9. Can you believe it? Grabe, no? So, totoo yan, hindi ko yan. Buko ba eh? So, grabe, no? So, I cannot believe it. When he posted yung midterm results, okay, these are the top 3 for midterm exams. So, nakalagay din yung isa, mga kalahati ng edad ko. Ito yung top 2. Ganyan. Tapos, mas malaki pa sa kalahati ng edad ko. Tapos top 3 yung pangalan ko. Sabi ko, wow, anong ginagawa ko dito? But, really, the honor is the Lord's. So, yun ang but, the truth is, honestly, I mean, sa pagyayabang sa Panginoon, hindi ko naman, I was not expecting to fail. At least I was not hoping to fail. Bakit? Kasi po, talaga nang pinaghirapan ko mag-aral. I really tried to study. I work hard. There was a time actually na nagalit na sila sa akin kasi for 3 days, aral ako ng aral, tapos hindi ko na siya pinapansin. Talagang nag-aaral lang ako. And so when I was done, dinala ka agad siya sa Samcube, tapos pinakain. Nung nabusog na, kumalma naman. No? Parang wild animal lang nung nakakain. Hindi, joke na. No? So, nawala na yung galit niya. Sige nga, click tayo. Alam po din natin na expectations are good if they help us set a bar or a goal. No? Kung ang expectations natin, magsiset tayo ng achievement para bang goal natin, it is good. Ang sabi sa Proverbs 21:5, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Ayan po yung sa NLT version. Meron kasabihan. Sabi niya, if you fail to plan, you plan to fail. So, kailangan daw, pagplanuhan mo yung mga bagay-bagay. Pag wala kang plano, then you will fail. So, it is the same thing with what the proverb is saying. No? So, we set expectations. No? Anong mangyayari? No? Yun na nga,
at the early onset of the year, kagaya ngayon, at least nung few days back, no, meron tayong New Year's resolution, no, when the New Year starts, no. These are the goals that we set for ourselves, to be better, on to how to improve ourselves, no. That somehow at the end of the year, sana magkatotoo yung mga expectations natin sa sarili. No, halimbawa, kung expectation mo by the end of the year, pumayat. No. Dapat ngayon pa lang magsimula ka na ng magkaroon ng exercise plan or diet plans. No, iiwasan mo na yung mga unhealthy foods. Tapos magsisipag ka na mag-walking, mag-jogging. So may excuse ka na ngayon para bumili ng bagong sapatos, bagong jogging pants, di ba? So dapat meron kang plano. O kaya kung meron kang gustong bilhin na appliances or gadget, mag-ipon ka na, ngayon pa lang, so practically ganun yung idea, Kung meron kang expectations, dapat meron kang plano, meron kang action plan, So, however, ang expectations po ay nagiging masama kung tayo ay nagiging unrealistic. Meron ba dyan? No, when we become unrealistic sa ating expectations, hindi na, kagaya, for example, ang expectation mo, by the end of the year, kamukha mo na si Ding Dong Dantes. So, hindi yun makatotohanan. So, wag mo isipin yun. So, halimbawa, kumbaga sa normal na logic, dapat yung expectations mo, normal yung logic, hindi yung gano'n. So, halimbawa, kung ang expectations mo is pumayat by the end of the year, pero hindi ka naman nagda-diet, hindi ka nag-exercise, wala kang control sa kinakain mo, kain ka lang ng kain, I honestly don't think that you will meet your expectations. Hindi mo ma-achieve yan kung wala kang action, hindi mo ginagawa ng paraan. Halimbawa, let me just inject this. Halimbawa, nangutang ka. Tapos somewhere along the way, in-expect mo na hindi ka nasisingilin ng pinagkakautangan mo. Maling expectation po yun. That's the wrong expectation. So, definitely, yung pinagkakautangan mo is expecting something else. Expectations niya, babayaran mo siya. So, kung hindi ka makabayad, ang nangyayari, you dishonor your agreement. Hindi mo in-honor yung expectations ninyong dalawa, and you disappoint yung expectations ninyong dalawa. Deliberately, ikaw na mismo yung sumira at saka nag-assume ng maling expectations. So therefore, when we set up expectations, achievable, attainable, realistic, and then we honor. Para mag-realize natin yung ating expectations. Kaya sabi niya nga na our expectations should be attainable and realistic. Huwag kang mangutang ng 1 million kung ang sweldo mo ay 10,000 a month. Maghulog ka ng 1,000 a month, baka lagpas ka na sa senior years mo, hindi ka pa bayad sa principal amount ng utang mo. So, ganun pa. When I was still with Globe, one of the values that were given to us, we were implementing, is to manage yung subscribers' expectations. Basically, gusto mong under-promise and over-deliver. So, ano ba itong ibig sabihin nito? So halimbawa, may kliyente ka, naputulan siya ng fiber optic. Ito yung cable connecting the post papunta sa bahay ng client. Normally, depende kung saan yung putol, mga 30 minutes hanggang 1 hour yung paggawa nun. So, however, ang sasabihin mo kay client, ma'am, sir, mga 2 hours po natin gagawin ito. So, ganyan sasabihin mo sa kanya. So, 2 hours po. Bakit? Kasi, in this way, you anticipate baka may iba pang sira besides the putol, something else, ano pa, bukod sa nakita mo, meron pa palang ibang problema, or even just to have buffer, para kung
while you were working on it, biglang umulan or something ganyan. No? So, at least may buffer ka. No, 2 hours, sabi mo ganyan. So kapag natapos mo nang gawin yung problema, yung fiber cut niya, within 1 hour, no, tapos nag-report ka, ma'am, pakitest po, gawa. O, tuntua si client kasi you over-deliver. No? Natapos mo yung trabaho ahead of time. No? Kaya masaya siya. Sabi mo 2 hours, pero 1 hour lang. So ganun, no? So, manage the expectations nung natin or nakausap natin. Basically, what I'm saying is that in setting our expectations, let us be realistic. Maging realistic tayo sa ating pagsiset ng expectations. No? Actually, may mga tips pa on how to reach big goals. No? Kung meron kang goals na malalaki, for example, graduate from your course. No? You chop it down into little, attainable goals para hindi ka mabulunan, hindi ka matakot, hindi ka mabigla, no? Para madaling ma-attain. So you chop it down. For example, if you want to do diet, mag-start ka muna sa walking before you start jogging, before you start running. Parang ganon. So pag diet mo, mag-cut down ka muna ng sweets. No? Alam niyo po, ako expert sa halata naman. I mean, so somehow, somewhat, whatever we put in, we expect. Kung ano yung pinasok mo, yun din yung i-expect mo na. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 9:6, sabi niya, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. Actually, kausap niya yung Corinthians dito. Pero he was talking about giving and giving generously. Sabi ni Paul dito, if you give small amount, nagtanim ka ng konti, huwag kang umasa na aani ka ng marami kasi konti lang yung tinanim mo. So, para umani ka ng marami, magtanim ka ng marami. Sinasabi niya, yun yung sinasabi niya, manage your expectations. In the same way, sa computer language, GIGO. Sabi niya, garbage in, garbage out. Kapag basura yung tinanim mo, definitely basura din yung aanihin mo. So you have to be really careful what to sow, what you sow. Because what you sow, you will reap. Yung sinasabi. Very, very, basic, very logical. In the same way, kung tayo ay walang expectations, sa ating sarili, for example, therefore, wala rin tayong ma-achieve. Apply ka ng apply. Akala mo, tanggap ka na. Nag-praise ka pa. They were praying for you. So, ibig sabihin, when you aim at nothing, you will always hit it. Kung nag-aim ka sa wala, lagi mong tatamaan yung wala. You will achieve nothing. Ganyan nga. Kaya nga, we set expectations from ourselves, for ourselves, and if we want to improve or get better, unless we want to remain where we are, maging stagnant, okay na ka lang. O masaya ka na ba sa kinalalagyan mo? Pero if we want to improve, we set expectations, we set higher bars. So, iyan ang gagawin natin. And then after setting these expectations on ourselves, we make plans and actions on how to achieve it. Okay, this is my my goal, this is my expectation for myself in 1 year, 2 years, 5 years. Ganyan. So, yun yung inaano mo. Meron kang plans and actions. So, ang dali lang pala. So, ganun lang, mag-set ka ng expectation, gawa ka ng action plan, gawa ka ng plan, tapos action, And then, ayun na, you reach your goals. Napaka-simple, yun na nga, I wish it's that easy. Sana ganun lang kadali siya. Alam po ninyo, yung verse natin kanina is from the book of Proverbs. However, however good Proverbs are, maraming wisdom that you can get from the Proverbs, hindi siya 100% sure. Hindi porke nakalagay siya sa Bible that if you do this, it's a formula that is, will happen. Hindi ganun,
Hindi sinabi na, porque sabi ni Bible, you set your plans, ganyan-ganyan, and everything will happen, you know. Sa Proverbs, hindi siya 100%, you know. But, you know, it's almost, you know, almost. Pero hindi pa rin. No? Gaya ng ibang magagandang payo, itong Proverbs ay hindi foolproof. No? It's still payo. No? At the end of the day. So, hindi pa rin siya 100% sure. No? Marami pa rin factors that will affect. You know? Unfortunately, you know, hindi ibig sabihin na kapag sinunod natin yung proverb na nabasa natin, wala nang pwedeng masamang mangyari sa atin. No? Hindi po, no? From the book of Ecclesiastes, we learned that anything can happen. No? Plano mo to, plano mo yan, bigla-bigla, you know, iba mangyayari, no? So, kahit pa maganda yung plano mo, meron pa rin pwedeng mga bagay na hindi maganda na mangyayari, no? Ang sabi nga uli, from the Proverbs, Proverbs 16:9, ang sabi niya, we can make our plans, but the Lord determines our steps. At the end of the day, we can plan all we can, pero kung hindi yan ang plano ng Panginoon, it will not, you know, come to be. Hindi yan mangyayari. So, does that mean wala rin pala silbi? So, ang haba-haba ng sinabi mo tungkol sa planning, tapos ngayon, wala rin palang kwenta. No? So wag na lang tayo magplano to begin with. Kung si God din naman pala yung bahala. So, ganun ba yung logic na? No, hindi rin po. No, hindi rin. No. You know, some things, may mga bagay, we are able to control. Kaya natin kontrolin. Halimbawa, paggising na maaga, pagpasok ng maaga, you know, these things are within our control. Mag-aral ng mabuti, pagdating ng exam, may sasagot ka, hindi ka mahangamote. Naalala ko noon pag may exam kami, tapos hindi ko alam yung sagot. Naging magaling ako sa pagpaikot ng ballpen sa kamay. Kasi ko may sagot. Nagkagano na lang ako. Nag-uubos ng oras. You know, but, you know, some things that are within our control, we do something about. However, for the other things that we cannot do anything about, you know, we leave to God. No? The rest, you know, we put our trust on someone who is dependable and unchanging. So, sa Proverbs 3:5-6, ang sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. No? So, lahat-lahat tayo, may iba-ibang expectations. No? Lahat tayo. Yun nga lang, hindi lahat ng expectations natin mabuti. No? Minsan yung iba expectations natin ay selfish, no? Makasarili. It's centered on ourselves. No? During the couples retreat, isa sa topics that we discussed, no? Nabanggit nga nila kanina, is the emphasis on communication, no? The importance of communication. And through communications, we relay our expectations, no, particularly from our partners, no. Sinabi mo sa kanya, I expect, you know, actually being your husband, I expect you to ano ba yung sinabi? Sabi ni Bert, ang expectance ko sa iyo, tahimik lang pag nagkakape ako. Papanoorin mo lang ako. You know, may mga expectations tayo, and we tell this to our spouse, no. Sasabihin natin sa kanya, I expect you na mag-loving-loving, ganyan-ganyan, yakap-yakap, sabi niya ganyan. So, and one of the things that we did this is the love languages, no. Sorry, Fred. Next year, this year, no. And, you know, we did this, no. Love language is the way you express your love, you know, towards your spouse, no, particularly, no. And as expected, walang couple na pareho yung love language. Therefore, hindi nag-meet, no. Laging saliwa, no. Ewan ko ba, kami mga lalaki, ano ba to, simple namin. Anong love language mo? Physical touch. Lahat kami. Ewan ko ba, no. Ito sa mga babae, may affirmation, service. Kamantalang kami lahat. Physical touch.
No, so, anyway, no, nung nalaman namin yung aming mga love languages, nakita namin na may iba-iba kami ng expectations. Well, kami, yung mga lalaki expect one thing from their wives. Pero yung mga babae, iba yung expectation sa asawa nila. So, it was really hard to meet yung ano. However, by communication, no, sa pag-uusap, no, nalaman namin that, okay, so I would be able to meet your love language kung gagawin ko siya. For example, ang love language mo is, select po, meron ba ako dito? Ang love language select is service, no? She shows her love language by cooking, cleaning the house, napag-aayos na ganyan. So to be able to meet her love language, kailangan kong maglinis ng bahay, magluto, which is very abnormal for me, grabe. Grabe talaga, ang hirap. So yun ang question ko nga dito sa mga husbands, kinakausap niyo na ba yung mga asawa niyo ngayon? Nang madalas, pinagluluto na ba natin? Naglinis na ba tayo ng banyo? Nagugas ng pinggan? Dinate mo na ba? So, in effort to meet the love language of our spouse, no? So, communication. So, in the same way, balik tayo sa topic natin. When we communicate to a God our expectations, we trust His corrections. No? Tayo din po, when we pray, when we come to God in prayer, sa pagbabasa ng Biblia, sinasabi din natin sa Panginoon, ito po yung mga expectations ko, Lord, this year, I'm hoping na ganito mangyari, ganyan. No? And then, pero at the same time, you're consulting Him. Sometimes wala namang bad decisions, no? Sa mga ating pagsaset ng goal, no? Ina nga lang, unless ang goal mo ay maging kamukha mo si Ding Dong Dantes, huwag mo nang isipin yun. No? So kung ang goal mo is ma-promote, makapundar ng sariling bahay, no? Ganyan, no? Makabili ng bagong motor, no? Ganyan. So you ask the Lord, and all of these things are, hindi naman siya kasalanan or pagiging selfish, no? But we set goals, no? Ang importante lang is we check with the Lord first. We consult God. Lord, ito po yung plano ko. Ito po yung mga expectations ko from myself this year. I'm asking for your guidance. And then we acknowledge that it is only through God's help that we'll be able to meet these expectations. Na hindi natin kaya mag-isa. Sabi nga, trust in the Lord. So we ask for God's help para ma-achieve natin ito. Sa tulong ng Panginoon, we will be able to meet our expectations, from ourselves, from our work, from the things that we are praying about. You see, sa pabago-bago nating panahon, kailangan nating magtiwala sa hindi nagbabagong Diyos. These uncertain times, we need to trust. We should trust a certain God. Certain, sabihin sure, yung sigurado ka na nandiyan dyan lagi. So, ang mga panahon ngayon, bago-bago. So, and although there is fear, that in our goal setting, that it may not actually come true, na iba pala yung plano ni God. Akala natin magiging churchmate natin si Camille ng matagal, tapos yun pala, and then, papakita ko yung picture, share ko sa, we should trust in the Lord, kung ano yung plano ng Panginoon. And when the Lord is clearly directing us to something else, tayo po ay maging open. However, this year, I will challenge you, make expectations of yourselves, for, to be better, to improve, So, gusto ko nga yung prayer ni Shari, Ganun din, let me just inject this very quickly. Gusto ko lang po pasalamatan si Doc Mac sa preaching niya last week, Isa sa preaching niya, ang sabi niya is to praise the Lord. We normally, when we come in front to praise God,
what we pray for are, praising for the material things that He has done in our lives. Pero let us also share our praises on what He is doing spiritually sa atin. No? So kasi kailangan din nating marinig yun. So thank you for being honest, being courageous enough to share yung mga blessings na ganito. No? Kailangan nating marinig to. So in closing, sabi niya nga, when we find our joy, let me close with the verse. Psalm 37:4, ang sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. So when we find our joy in God, kung tayo po ay nagiging masaya na sa Panginoon, ang ating mga expectations will align with His. Ang expectations natin ngayon, pareho na sa will ng Panginoon. Halimbawa, noon, gusto mong yumaman, for your own, betterment, para sa sarili mo. Pero this time, gusto mo nang yumaman kasi gusto mo nang i-bless yung buong church. Wow, grabe naman. And, or to give to charity, to the student center, And then, the Lord is aligning your will to His. Kapag nangyari po ito, then our expectations will become realities. When we align ourselves with the way the Lord's thinking, then yung mga bagay na ito will come to reality. Kasi po, we are aligned with the Lord. Sige, tayo po ay manalangin. Pero now, we thank you for your love for us, God. Indeed, the New Year is a very good time to set expectations. So God, as we tackle the New Year, Lord, tulungan mo din po kami to expect things from ourselves, Panginoon, on how to get better and how to better serve you, how to better search for you, Lord God. So, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, that ang aming pong thinking ay mag-align sa iyong thinking, Lord God, that so, at ang aming pong mga expectations ay maging realities. Lord, wag mo pong hayaan na kami ay ma-frustrate sa mga disappointments, frustrations na nakukuha namin, Lord God, that instead of getting bitter, Panginoon, we will get better. Lord God, na magtiwala namin ay sa iyo lamang, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let us have very quickly ang ating Lord's Supper. So, sige, could you, Sarah and Luisa. Oh, grabe. Please help. So, ang Lord's Supper po ay open sa lahat, but if you are not sure whether to take it or not, pwede naman po mag-pass. Gusto ko lang ibigay ng praise uli during the couples retreat that si Ronald at si Eileen ay tumanggap sa Panginoon. So, during the camps, so we really praise the Lord for that. Yuhu! Sa youth na lang. So next meeting natin ay baptism na. Sige. Pwede nyo na rin pong uwi yung mga parol ninyo. Lalo na yung mga natalo. Inuwi na namin noong December pa.
Share na lang kayo. Close naman kayo. Sige po. As when we celebrate the Lord's Supper, we remember the Lord's sacrifice for us. So meron. Thank you guys. Ang bait talaga ng mga youth natin. We remember the Lord's sacrifice for us. That without it, tayo po ay walang pag-asa. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, we thank you for your sacrifice, Panginoon. Thank you, God, for giving up your life for us. Because of this, we have hope. And so we thank you in Jesus' name. Amen. Kainin po natin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ate pong inumin. Let's pray. Panginoon, we just thank you again for your love for us. We thank you, Lord, for your sacrifice. For without this, we have no hope. Thank you, God, sa iyong sakripisyo, Panginoon. Sa pag-asa na ibinigay mo para sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ipasa natin ng offering basket. Okay po, sa mga announcements po, ang mga albas po ay pauwi ngayon from the US. So they will be with us next week. Please also pray for them. Please also pray for Leg. She will be coming home tonight from Isabela. So ano pa. Again, we welcome the first-timers and the returnees. Meron bang first time? Walang first time. Hindi. Ano yan? Ligaw na tupa. Palakpakan natin si Mickey, oh. Grabe. So, may dumating na drummer. May dumating pa na bassist. Grabe naman na. Grabe naman talaga. Baka lang may mawawalan ng trabaho. Hindi. Joke lang. Wala akong sinabi yan. So, we really thank the Lord, ano pa ba? Sige po, we will let you know kung meron na tayong mga panibagong activities. But as of now, we are planning on the on the church planning. So para po sa mga elders at mga ministry heads, we will have that probably by the 20th. Mag-confirm na kayo. Yes lang ang sagot. Kung hindi, papalitan na lang lahat. Tayo po ito ngayon. Let us pray as we close in the Lord's love. Panginoon, kami po hindi ay nagpapasalamat sa iyong kabaitan para sa amin, Lord God. Sa iyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, we are not worthy of your love. And yet, you insist on it, Panginoon. And how we thank you, Lord God, because you are faithful, Panginoon. Kami po ay unfaithful to you, but you remain faithful to us, Lord God, sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan, Lord God. You insist on loving us, and so we thank you, Panginoon. God, as we are dispersed from today, Panginoon, samahan mo po kami throughout the week, Lord God. Gabayan mo po kami, Panginoon. By your guidance, sa iyong presence, Lord God, be tangible, Panginoon, sa araw-araw. Thank you, Lord, for today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po.